Magandang gabi po sa inyo mga kapatid at happy midweek. Ito pong aking tatalakayan ay base sa Bagong Tipan sa Lucas 2 hanggang 1 hanggang 21. Ang pinamagatan pong Unto You as Savior, chapter po ng Desire of Ages. Tagalog na po ito, pagkano. Ang mundo ay malupit, puno ng kasalanan. Ngunit sa kabila nito, ang hari ay nagpakumbaba upang maging isang tao. Kailanman na hindi makapagliligtas ng kaluluwa ang kadakilaan ng tao o maging mga makamundong yaman na taglay nito. Ang katotohanan mula sa Diyos lamang ang tanging nais ni Jesus na maging dahilan upang siya ay tanggapin at hindi kung ano pa bang makamundong dahilan. Habang ang tao ay patuloy na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ikinagagalak ng mga anghel ang balita ng kaligtasan. Natunghayan nila kung paano tinanggap ng mga tao ang isang anak ng Diyos. Tinuho ng mga anghel ng bayan na kung saan ang kadakilaan at kaluwalhatian ng Panginoon ay naihayag. Ang pagdating ni Kristo ay naipalam kay Zacarias ang kapanganakan at kahalagahan ng kanyang misyon na ipabalita sa karamihan, subalit ang bayan ng Jerusalem ay hindi naghanda upang tanggapin ang kanyang tagapagligtas. Ang bayan ng mga Hudyo ay napili upang matunghayan ang pagdating ni Kristo na mula sa lahi ni Abraham at ni David, subalit sila ay walang kalam-alam sa pangyayaring ito at nananalapi. Ang mga pare at mga guro ay abala sa pagsampit ng walang kabuluhang panalangin at nagsasagawa ng mga ritual na pagsamba. Sila rin ay hindi handa sa pagdating ng tagapagligtas sapagkat sila abala sa paghahangad ng yaman. Ang kanilang mga puso ay hindi nakakaramdam ng kaligayahan na siyang mababalot sa buong kalangitan. Ilan lamang ang nasasabik na matunghayan ng pinakadakilang pangyayari sa lahat. Kasama ang mga anghel, si Jose at si Maria, naglakbay mula sa Nazareth hanggang sa Judea sa bayan ni David na kung tawagin Bethlehem. Ng mga panahon yun, sa nasabing bayan, ang utos mula kay Augusto Cesar ay magpatala ang buong sanglibutan o ang buong mundo na siyang maging katuparan ng pagnanais ng Diyos na madala ang ina ni Jesus sa Bethlehem, sapagkat siya ay mula sa lahi ni David at ang anak ni David ay dapat lamang ipanak sa bayang nito. Magmula sa Bethlehem na mamumuno sa Israel, pinabuhatan siya na mula sa una, mula sa walang hanggang ayon sa propeta. Si Jose at si Maria ay parisa at walang matutuluyan. Tinahak nila ang makipagdadaan upang makaharap ng mapapagpahinga ng gabi yon. Sila ay nagpahinga sa isang sapsapan kung saan ay pinanganak si Jesus na ating tagapagligtas. Ang mga pastor ng mga tupa ay nasa parang at nagbabantay ng kanilang kawan sa gabi. Isang anghel ng Panginoon na sa kanila ay nagpakita ng kaluwalhatian ng Panginoon na nagliliwanag sa palibot niya at sila ay natakot. Ang sabi sa kanila ng anghel,
huwag kayong matakot sapagkat dinadalang ko kayo ng mabuting balita, ng malaking kagalakan na siyang sa buong bayan, sapagkat ipinanak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo ang Panginoon. Ito matatagpuan natin sa Lucas 2, 10 hanggang 11. Mula sa mga salitang ito, ang mga pastor ay nakaramdam ng lubos na kaligayahan. At ito ang inyong pinakatanda. Masusumpangan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang pasabsaban. Sa Lucas 2:12, pinawi ng anghel ang takot ng kanilang nadarama at itinuro nito sa kanila kung paano makikita sa Jesus. Ang buong kalupaan ay nagliliwanag mula sa di mabilang ng mga bulan langit at nagsisipag-awit ng papuri sa Diyos na nagsasabing luwalhati sa Diyos sa kataasan sa lupa, kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Sa Lucas 2:14 hanggang 15. Mula noon, nakilala ng mga tao ang mga imiting ito na wala ang liwanag sa paglisan ng mga anghel. Nag-uusap ang mga pastor na tunguhin ng Bethlehem upang makita nito ang mga pangyayari na pinagbigay alam sa kanila ng Panginoon. At doon ay natakbuhan nga nila si Jose at si Maria at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Iniahayag ng mga pastor ang mga sinabi sa kanila tungkol sa sanggol at sa lahat ng nakakarinig ito ay nangtataka. Ang lahat ng panalagtang ito ay niingatan ni Maria na pinagbubulag-bulay sa kaniyang puso. Atin pong balik talaga ng bago nagkaroon ng pagsilang at lumabas ng ating Panginoon tagapagligtas. Kung bakit nagkaroon ng pagkakasalanan ng sanglibutan. Saan po ba nagmula ang kasalanan? Hindi po ba sa doon sa mga sa anghel na si Lucifer na kung tawagin niya ni Satanas? Ang sabi po, nung unang pangyari sa langit, balik tayo na po sa langit. Sa langit po ay may kapayapaan, walang tukso, walang mga bagay ng masama. Pero bakit po pumasok ang masamaan sa kanila? Sapagkat si Lucifer ay nagkaroon ng matayog na pag-iisip sa kanyang sarili. Siya, dahil sa galit na siya gustong magkaroon ng katungkulan na siya ay umupo sa trono ng Panginoon. Subalit hindi nangyari, hindi siya nagtagumpay sa pamagitan ng kanyang pag-iisip at matayog na hangarin ay hindi nangyari. Atin pong matutungayan sa basahin po natin sa Isaiah 14:13 hanggang 14. Basahin ko po muna para sa Gracia 14. At sinabi ni Lucifer, nung siya nasa langit pa, nasi pa nagre-rebelde. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng kaitaasan mga lapap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Pero bago po nangyari yun, ang kanyang katungkulan nung siya nasa langit pa, ay ating pong matatagpuan sa Ezekiel 28:14 hanggang 15.
Ang kanya pong katungkulan nung nasa langit pa siya, ikaw ay pinahira ng kerubin na tumatakip at itinatang kita. Ano pati ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhik panaog sa gitna ng mga batong humahalaga. Ikaw, sa 15, ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Ayun po ang kaya hindi siya magtagumpay. Kaya po hindi siya magtagumpay na kanyang hangarin na maging Diyos siya, maging sa magkaroon ng katungkulan, mataas ng kontrol na nakagaya ng Panginoon Diyos, ay hindi po nangyari, hindi siya nagtagumpay. Ay siya, ay nagkaroon siya ng masamang pag-iisip at nagkaroon siya ng panibugo ng jealous at galit sa Panginoon Jesus. At siya nagrebelde hanggang sa nagkaroon ng labanan sa langit. At hindi na nais si Satanas sa kanyang mga hangarin at siya ay itinapon dito sa lupa. Hanggang sa ngayon, nung siya ay matapon dito sa lupa, ay patuloy pa rin niyang ginagawa ang mga kanyang mga pag-iisip na tuksoin ng mga tao at kanyang mga tungkulan ay gawin mga kanyang hangarin na para malabanan ang mga kanyang mga hangarin. Subalit, hindi na siya nagtagumpay. Ngayon, sa kanyang mga hangarin ito, ang kanyang unang ginampanan ay para tuksoin ang mga tao ng ating unang magulang si Adam and Eve sa Garden of Eden. At doon ay natukso ang hangarin niya. At sa kasalanang ginawa sa kanyang pagtukso sa mga ating magulang, sa unang magulang, ay nagkaroon ng resulta, nagkaroon ng lahat ng mga kasambahay ni Adam ay nagkaroon ng dahil sa kasalanan ang ginawa, sila ay namatay hanggang sa mga batang katulad ni Jesucristo, ating Panginoon. Noong panahong ipinanganak si Jesus, si Kristo, Jesucristo sa Bethlehem ay nagkaroon ng isang order na ang batas na nanggagaling kay Herodes na lahat ng mga bata ay pagpapapatayin at lilipulin lahat. Subalit, palibasa ang ating Panginoon ay Diyos ng makapangyarihan, hindi nangyari. Hindi nagawa ng kaaway ni Satanas ng ang kanyang mga haray na puksain ng mga ito. Kaya ito ang ating langing resulta. Ang bunga ng ating mga pagsalansang sa ngayon ang kasalanan ay ay ang kamatayan. Kamatayan sa ngayon. Kaya patuloy na natin nararanasan at nadadama mga kamatayan na nangyayari sa sanglibutan ito. Kaya po mga kapatid, ito po mga pinagbasihan ko po ito ay para sa Desire Pages. Sa ating pagtatapos ay nais kong basahin sa inyo ang talata. Sama pa yun. Nasa po sa inyong basahin. Ang kaligtasan ay ang pagliligtas sa tao mula sa mga espiritual na bunga ng kasalanan
lalo na sa pagkatubos mula sa kasalanan na walang hanggang kapahamakan sa pamamagitan ng pagtubos ni Yesu Kristo. Ang kaligtasan ay kailangan sa bawat puso, kailangan sa bawat puso ng tao sapagkat ang lahat ay nangasalahan at hindi nakaabot sa kalawatian ng Diyos. Ito po ang ating salamat po sa inyong pag-ibig. Salamat po sa inyong gabi. At saka pala, maraming salamat po sa Sister Loida sa mensahe na nakalimutan kanina. Tito po.